Hi, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan, Batang Maynila to. Ito, pag-usapan muna natin itong GMA. Medyo laylo po muna tayo sa ABS-CBN. GMA po muna pag-usapan natin. Isa po sa programa sa GMA na talagang personally pinapanood ko dati ay itong Wish Ko Lang. Kasi ito pong programang Wish Ko Lang ay marami po natutulungan. Ang sistema po dito sa Wish Ko Lang, meron po mga sumusulat sa kanila. Usually, itong mga sumusulat sa kanila, itong kanilang mga taga-subaybay, ay may mga kahilingan sa buhay nila. Meron nga po ako napanood dati na isang estudyante na napakasipag mag-aral, pero dahil nga po salat sila sa buhay, hindi naman po sila mayaman, hindi po siya makabili ng laptop. Kaya naman sumulat siya sa Wish Ko Lang. Sabi niya sana magkaroon siya ng gadget para naman sa pag-aaral. At yun nga po yung nakarating dito sa Wish Ko Lang at tinupad nila yung pangarap ng estudyante. So napakaganda po nung layunin nitong programang Wish Ko Lang. At meron din ako napanood dyan. Isa namang manggagawa na napakasipag ring magtrabaho. Sa sobrang sipag niya at kinakailangan niya talagang kumayod dahil hindi naman po sila mayaman, wala na po siyang panahon sa pamilya. Kumbaga hindi na po siya nagkakaroon ng day off. At dahil po dito, yung kanyang anak mismo ang sumulat sa Wish Ko Lang na sana makasama naman nila yung kanilang ama na kahit isang araw lang na makapagbakasyon, makapasyal silang buong pamilya. At nabasa yan ng Wish Ko Lang at tinupad itong pangarap ng kanyang anak. Ang ginawa, kinausap niya yung employer at pinagbakasyon muna at sinagot ng Wish Ko Lang lahat ng gastos. At itong buong pamilya ay masayang namasyal. Yan, nagkaroon ng bonding itong pamilya. So ganyan po yung istorya dati ng Wish Ko Lang. Napakaganda po. Talaga pong nakakatulong sa ating mga maralitang mga kababayan. Meron din ako napanood na dahil nga sa mahirap sila, kulang na kulang yung kanilang pinagkakitaan at tinulungan sila ng Wish Ko Lang. Binigyan sila ng pangnegosyo, isang maliit na sari-sari store para dun sa pamilya bilang pantulong sa pang-araw-araw kahit papano nakakatulong yung sa kanilang o nakakabawas sa kanilang gastusin sa araw-araw. Yung konting tinutubo sa sari-sari store kahit papano may pambaon yung mga anak at yung konting tinutubo syempre bawas na yung kanilang pang-araw-araw na gastos. So yan, napakaganda po dati ng Wish Ko Lang. So yun po yung dating format ng Wish Ko Lang na talaga namang yun po yung layunin. Napakaganda mga kaibigan ng kanilang mga nagawa diyan sa Wish Ko Lang. Pero ngayon medyo iba na mga kaibigan Marami nang umaalma. Marami nang hindi natutuwa dito sa Wish Ko Lang. Ito ang sabi dito, umaalma na itong mga avid Kapuso viewers. O dahil nga po dito sa format ng public service show. Public service talaga Talagang tumutulong sila mga kaibigan sa ating mga kababayan Pero ngayon inaalmahan na kasi tila nagiging drama anthology na itong Wish Ko Lang. At ang matindi pa rito mga kaibigan, ilan sa mga eksena doon sa pinapalabas nila ay iskandaloso. At dahil dito parang tila nalilis na yung tunay na layunin nitong makapagbigay ng tulong o magtupad ng kahilingan ng mga manonood dyan sa Kapuso. Kasi nung una, may mga reenactment pero konti lang yung mga reenactment. Pero ngayon tumitindi mga kaibigan. Nawindang na yung mga nanonood kasi may mga masiselang kwento na ang pinapalabas dyan sa Wish Ko Lang. Ang sabi nga nung iba pang Viva Max na Alam niyo ba yung Viva Max mga kaibigan? Yan po yung mga yung mga palabas na na medyo bold po ang dating mga kaibigan, masiselan, mga sensual na mga palabas na diyan pinapalabas nga sa Viva Max. Ngayon makikita niyo na yan sa sa GMA, diyan sa sa Wish Ko Lang. So napakalayo na mga kaibigan nung dating format sa format ngayon. Iba na yung style ng kanilang ng programa. Kasi yun nga dati nakakatulong sila. Public service Pero ngayon naging iba na Viva Max style na sensual, may mga masisela na na
scene o dyan sa kanilang programa. Ito nga mga kaibigan, no, ito papakita ko sa inyo. Ito wish ko lang. Ito ngayon yung kanilang caption, babaeng kasali sa paluwagang sinalihan, ginawang kalaguyo ni Mister. Wish ko lang yan mga kaibigan, wish ko lang. O ito pa, Mister, ipinagpalit si Mrs. sa lalaking anak ng kanyang ex. Wish ko lang yan mga kaibigan, wish ko lang. So, parang ang layo. Kasi kung titingnan mo yung kanilang pinapakita ngayon, ano yung wish? Yan yung tanong ng ating mga kababayan. Ito mga kaibigan, babasahin ko Ito po yung isang ito, wish ko lang. Mister, pinagpalit si Mrs. sa lalaking anak ng kanyang ex. O, wish ko lang yan Napansin ni Esther ang panlalamig sa kanya ng Mister na si Gardo. Yan drama to. Ang buong akala niya nakipagbalikan ito sa ex-girlfriend nitong si Jenny. Pero mas malala pa pala rito ang matutuklasan ni Esther. Ang bagong karelasyon kasi ng asawa niyang si Gardo ay anak ni Jenny. O yan, wag palalampasin ang tatanging pagganap nila Chuchu Chacha. Ayan, binanggit yung mga kasama dyan sa kanilang parang pelikula. O, parang hindi man actually pelikula to Dyan sa kanilang reenactment dun sa wish ko lang. Kaya ang title nga nito, Lihim ni Mister. Kaya nang tanong, nasan yung wish? Ano yung wish? Dito sa ipinapalabas nila. So ang layo na mga kaibigan. Ang layo na netong mga nangyayari dito, itong mga episode na pinapalabas nila. O sabi nga ng mga kababayan natin, mas maganda yung original na mga episode. Reality talaga, lalo na yung magkakamag-anak na dekada hindi nagkikita, nahanap ng wish ko lang, yung mga tagpo sa muling pagkikita, nakakaiyak ko. Katulad po nun. Matagal na sila hindi nagkikita. At sumulat sa wish ko lang at ginawa ng paraan ng wish ko lang na matupad yung kanyang pangarap. Nagkita-kita silang pamilya. Wala na hindi na. Sabi nga ng iba, parang Tulfo na raw itong wish ko lang. Diba? Kasi si Tulfo ganun din ay programa ni Tulfo. Diba? Kung mapapansin nyo mga kaibigan, sumikat yan Tulfo dahil dun sa mga pinapalabas silang kabit-kabit, away-away ng mga mag-asawa. Na kaya nagagalit si Attorney Libayan ba? Yung mga pinapalabas nila, pinagkakitaan nila, nasisira yung pamilya. Pero pinagkakitaan nitong na programa ni Tulfo. Kaya nga si Attorney Libayan, di ba, away sila ng away. Hanggang ngayon walang tigil. Kasi ganun na yung ganun na yung nagiging mga episode dyan sa programa. So ang pangit na. Ayusin nyo naman GMA. Tapos ngayon magre-reklamo kayo, bumababa ang ratings. Tapos baba natin itong si Dr. Lero. Sabi ni Dr. Lero, kinaya sila. Pero tingnan nyo naman yung programa nyo. Napapansin na ng mga tao na wala na, ang layo na dun sa dating format ng inyong mga episodes. So ano kaya masasabi rito ni Diba si ang host nito si Vicky Morales, diba? Ito, sabi ng kababayan natin, hindi talaga siya nanonood ng mga TV shows now. Pero nung bata siya, sabi ko nga sa inyo, nakaka-relate ako dito. Kasi natatandaan niya, itong napakagandang programa ng wish ko lang. Talagang nakakatulong. Kasi dati napapanood niya yung talagang real life story ng sender. At pagkatapos dun sa kahuli-hulihan ng show, dun sa dulo, ay makikita na nandun yung sender, ini-interview nila at ibibigay na yung tulong, di ba? Cash, groceries, appliances, negosyo package. Pero ngayon, ang napapanood na, mga kahalayan mga sensual na mga episodes. So sana, di ba, mabalik daw yung dating wish ko lang. Ayun yung hinihiling ng mga netizens sa mga kababayan natin na mga kapuso. Ayusin nyo kasi, GMA. Ayusin nyo. Hindi yung, wala nga, iba natakbo ng istorya nyo Tapos magreklamo kayo, ratings namin bumababa.
Paano hindi bababa? Kasi minsan, akala nila kapag nagpalabas sila ng mga sensual na palabas sa mga malalaswa, panonoorin. Hindi po. Hindi po. Lalong-lalo na yung title ng ng programa nyo, Wish Ko Lang. Tapos mapapanood nila mga mga malalaswang malalaswang mga episodes. Nasan yung wish ko lang dyan? Nasan yung wish? Ay, nako. O kaya ito, panawagan sa GMA, lalong-lalong na dito sa sa writer ng Wish Ko Lang. Aba, ayusin nyo muna yan. Baka pagtagal-tagal, wala na talaga manood sa inyo. Kasi wala na talaga Ibang-iba na ang takbo ng istoryahe. Dito ng Wish Ko Lang. Kaya, ayusin nyo muna yan. Bago kayo makipag-galingan dito sa ABS-CBN. Ito kasi ABS-CBN, inaayos nila programa nila. Kaya maraming sumusubaybay. Kayo naman sa GMA, baka masyado kayong kumpiyansa sa sarili ninyo. Akala nyo kahit anong ipalabas nyo, panonoorin. Hindi. Marami nag-react ng kababayan natin. Ayusin nyo yung Wish Ko Lang na yan. Wala na Viva Max style na kayo. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.